Paano nga ba makakuha o mag-apply ng DSWD assistance para sa mga gamot natin? Pag-usapan natin, by the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung meron kang prescription mula sa doktor mo, pwedeng-pwede kang pumunta sa DSWD at makakuha ng medical assistance. Pero bago ka pumunta, pag-usapan pa natin yung mga dapat mong malaman, ano pa yung mga ibang requirements at ano dapat yung nandun sa prescription ng gamot. So, paano nga ba mag-apply ng DSWD assistance under ICE para sa mga gamot natin? Unang-una, ihanda ang lahat ng requirements. Bago pumunta sa opisina, siguraduhin kompleto at updated yung mga dokumento. Sa website mismo ng DSWD, pwedeng makita natin itong requirements. Hospitalization, medical assistance, at napakarami niyan. Pero itong requirements na to ay kasama na rin yung sa hospitalization. Kung medical document, ito yung mga requirements. For prescription, valid prescription, within the last 3 months, ibig sabihin binigay sa inyo ng doktor ninyo at hindi pa lumalagpas yung 3 months na nakalagay doon, yung date. And then dapat nakalagay din doon yung buong pangalan ninyo, yung pangalan ng doktor, license number din niya at yung signature. So sa prescription yon. Pero kung sakaling lalagpas ng 10,000 pesos, yung assistance na kakailanganin ninyo, kailangan pumunta kayo doon sa drugstore para makakuha ng official quotation, ibig sabihin magkano ba yung mga gamot na yon, para pwedeng ma-review ng social worker doon sa DSWD. Kailangan din ng social case study na pwedeng makuha sa accredited social worker, pwedeng pumunta sa munisipyo o sa DSWD para malaman yung detalye dito sa social case study o yung social case report na kakailanganin sa inyo. Again, yan ay para sa mahal na gamot o lalagpas sa 10,000 piso. Linawin din natin na hindi lahat ng pharmacy, lalo kung guarantee letter ang ibibigay sa inyo, ay pwedeng puntahan. Ang pwede lang ay yung Mercury Drugstore at Generica Drugstore. May piling branches lamang. Para malaman kung pasok yung Mercury Drugstore na yon sa nag-a-allow ng guarantee letter or assistance sa DSWD, dapat may makita kayong signage na katulad nito. Guarantee letter is accepted here. Pwede nyo ring i-scan yung QR code o pumunta sa mismong Facebook page, yung verified, para malaman yung mga branches na nag-a-allow o tumatanggap ng guarantee letter. Para sa step 2, sabihin na natin na meron kang requirements, i-double check mo muna yung sa prescription. Para nga naman, bago ka pumunta sa DSWD, pwede mong ipabago ito o ipaayos mo na. Andun yung pangalan ninyo, dapat tama yung spelling, maling spelling lang kadalasan, yun yung dahilan kung bakit hindi nabibigyan ng assistance. Pangalan ng gamot, dosage, bilang ng gamot, at lagda ng doktor maging yung prescription number niya. Kapag okay na lahat ng requirements, pwede nang pumunta sa CIU or sa opisina ng DSWD na malapit sa inyo. Pwede sa CIU unit, sa field office, sa mga satellite office na meron ng DSWD. Pwede nyo i-check yung Facebook page or yung mismong website para sa pinakamalapit ng DSWD o pwede magtanong sa barangay o sa munisipyo. Sa step 3, kapag nandun na kayo sa DSWD, pwede na kayong magparehistro. Ipapakita nyo muna yung valid ID ninyo o pwedeng pumila dito. Ipakita yung mga requirements. Kung hindi sigurado, pwedeng lumapit sa guard para mabigyan na rin kayo ng queue number or stub. Hintayin na matawag ng screening officer. Dito sa screening officer, ipapakita nyo lahat ng requirements. Dito na rin dediretso sa interview na tinatawag. Kung saan i-assess kung ano yung kalagayan ninyo, ano yung mga gamot na kailangan, yung halaga, ano rin yung financial situation ng pamilya, kung ilan yung dependents, magkano yung kinikita, kung dumadaan ba sa krisis, at iba pang natanggap na assistance na din, i-consider din yan ng social worker or yung nag-interview sa inyo na DSWD. After ng interview, magkakaroon ng recommendation yung mismong social worker. Base sa mga sinubmit mo na document at resulta na rin ng interview, also yung mga pangangailangan mo at medical assistance, yun yung magiging laman ng recommendation na siyang mapupunta doon sa officer in charge, kung saan siya yung mag-a-approve. At kapag na-approve na, ibibigay na sa inyo yung medical assistance. Yung medical assistance, pwedeng in a form of guarantee letter, or pwede ring financial assistance or referral letter. I-highlight din natin na kung sakaling guarantee letter ang meron o nabigay sa inyo, hindi ito pwede sa lahat ng drugstore. Katulad ng sabi natin kanina, dapat ka-partner nila. Sa ngayon, Mercury Drugstore at Generica. Possible magdagdag pa ng mga pharmacy at hindi lahat din ng branches ay pwede. Again, i-double check sa website or sa official Facebook page ng DSWD yung listahan ng mga accredited na pharmacy.
Bago matapos ang buong proseso, kailangan niyong pumirma doon sa logbook na tinatawag nila o doon sa document kung saan nagpapatunay na nakakuha nga kayo ng tulong mula sa DSWD. Ngayon, may mga pagkakataon na baka mamaya hindi mo approve. Baka isa sa mga dahilan na nakalagay dito. Posible na luma yung medical certificate o yung prescription for this case. Pwedeng lagpas sa 3 months na. Kulang yung requirements. Walang authorization letter kung representative yung pupunta. Wala palang Xerox or photocopy ng mga valid ID. Hindi natin na-mention kanina yung valid ID pero sa lahat ng transaction na ginagawa sa gobyerno, dapat may dala tayong valid ID. Dapat din malinaw at walang kulang doon sa prescription. Kaya sinabi natin na dapat buo yung pangalan ninyo, yung dosage, ilan ang kailangan. Kung sakaling lalagpas ng 10,000 o mahal yung gamot, kailangan pa nito ng quotation. At higit sa lahat, dapat yung prescription ay may date na din para makita ng DSWD officer or ng social worker na updated ito. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.